Lindol dito, lindol doon. So nagkaguliang ang mga tao, nagkagulo. Pero tika lang, naisulat na yan sa Biblia. 2,000 taon na po ang nakaraan. No? Basahin natin yung Mateo 24. Matthew 24 verses 7 to 8. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapuwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Nangyari, nagkaroon na ng katuparan yung mga nakasulat yan. Hindi na natin pwedeng isisi sa Diyos yun kasi binigyan na niya tayo ng babala. Sana pakatagal na panahon. No? So kung nangyari na ito ngayon, bigla-bigla na lang manalangin ka. Okay, fine. Kasi ang Diyos din naman natatawagin talaga. No? But before that, sana ay nanalangin ka na. Nanalangin tayo even if we have enough, even if you are healthy, even if you have much money, mayaman ka, mayroon kang kasiyahan, dapat manalangin ka. Noon pa, yung hindi pa nangyari yung mga ngayon. Bigla-bigla ngayon, natataranta na yung tao dahil sa pagyanig. Ay saka ka lang tatawag kay Diyos. Palagay mo, pakinggan ka. Kasi may sistema, Diyos, dapat mo nanalangin ka. Kasi may instruction ng Biblia sa pag-pray. May prayer dapat nating sundin. Sabi ni Pablo, 1 Thessalonians 5:17, dapat nanalangin tayong walang patid. Pray unceasingly, dapat noon pa. Walang patid. Ngayon, hindi na pwede. Ngayon ka lang nanalangin na may lindol na. No? So, kung isipin natin yung mga nagsasadyos, yung mga nagpipilit na maging banal sa Diyos, ay hindi nga halos maligtas. No? Isipin nyo, paano na yung hindi nagbabanal? Sa unang Pedro 4:18, mababasa natin yan mga kababayan. Pakinggan nyo to. At kung ang matuwid ay bahagya na makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? So may sistema ang panalangin, di ba? Sabi ko, binanggit ko na, sinabi ko. Kasi nanalangin ka, marami kang hindi alam. May patakaran ang Biblia sa tamang pagpanalangin, ang kaibigan. Kung ikaw ay naniwala sa Diyos, maniwala ka sa Biblia dahil isinulat ito sa Biblia. No? Lahat ng mga bagay na patungkol sa Diyos ay nakasulat sa Bible. So ang tamang panalangin ay dapat makinig ka muna sa kautusan. Kasi pag nanalangin ka, hindi ka naman nakinig sa kautusan, bigla-bigla nanalangin ka, even your prayer will turn into a sin. Ayaw natin. Proverbs 28:9. Siyang naglalayo ng kaniyang pakinig sa pakikinig ng kautusan. Maging ang kaniyang dalangin ay karumal-dumal. Okay, so may option dapat tayo. Peace.